Anong balita sa boxing? Dahil nga hindi na daw pwede na makalaban ni John Riel Casimero itong si Marlon Tapales. Ayon sa kanyang Japanese promoter na si Masayuki Ito, na dahil daw may iba na gustong tahakin at labanan si Marlon Tapales sa Mayo, ay bukod dito kay WBO number 3 Australian fighter TJ Doheny ay may isa pa daw na opsyon itong si Masayuki Ito na ipalaban kay Casimero. At ito ay isang Hapon na naman na fighter. Itong isa nga sa tinitignan ni Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions na sunod na makalaban ni John Riel Casimero na si Toshiki Shimomachi ay may record na 17 wins with 11 knockout. May isang talo at 3 draw. Edad 27 years old. Isang southpaw. Matangkad 5'10 and a half. Siya ay number 2 sa Japan sa super bantamweight base sa BoxRec at number 10 ito sa buong mundo sa super bantamweight base rin sa BoxRec. Tinalo nito ang ating kababayan na si Gio Santissima via 10 round unanimous decision noong December 11, 2022. Pero ayon naman sa brother coach ni John Riel na si Kuya Lod Sakalam, Jason Casimero, na yung sinabi ni John Riel na tune-up fight lang ang kanyang susunod na laban para sa kanya ay pang-asar lang daw ni John Riel dito sa mga haters niya. At ang totoo, pag nalaman daw ng mga inggit itong susunod na makakalaban ni John Riel ay masusunog sila. Natingin natin ang ibig sabihin ni Jason Casimero na malaking laban pa rin ang susunod na mga kalaban ni John Riel Casimero. Kaya abang-abang tayo mga lods. Samantala, sa mga nagsasabing lumobo daw ang katawan ni Casimero, pero sabi naman ng kanyang kapatid na si Jason na wag daw mag-alala ang mga fans ng kanyang kapatid pagdating sa timbang ni Cuadro Alas dahil siya daw ang bahala dito. Maalalang hindi naman nagkaroon ng problema si Angas ng Pinas sa kanyang mga timbang sa kanyang 3 huling laban na ang humawak sa kanya ay itong kanyang kapatid kontra kina Rayo Akaho, Philippus Ngitumbua at Yukinori Oguni. Nakuha naman niya ang mga timbang dito. Kaya ayon kay Jason na wag tayong mag-alala tungkol sa timbang. Samantala, courtesy ng Yahoo Japan, ayon kay Naoya Inoue na kung matatalo siya kay Mexican bad boy Luis Pantera Neri ay kukutsain daw ang mga Hapon. Kaya nangako itong si Japanese Monster na ipapanalo niya ang kanyang laban kay Luis Neri. Wala pa ngang formal na announcement ng kanilang laban, pero usap-usapan na sa Tokyo Dome sa May 6 magaganap ang kanilang bakbakan. 2 beses ngang tinalo dati ni Luis Neri ang bayani ng mga Hapon sa boxing na si Shinsuke Yamanaka. Ninockout ni Luis Neri ng 2 beses sa kanilang 2 bakbakan ni Shinsuke Yamanaka. Kaya siguro nasasabi nitong si current top 1 pound for pound fighter, the monster Naoya Inoue, na kung matatalo siya kay Luis Neri ay nakakahiya para sa mga Hapon. Kaya siguradong maghanda itong si Naoya Inoue ng husto, kung saan naman lalong magiging delikado para kay Luis Neri itong bakbakan niya sa halimaw ng Japan. Pero itong si Luis Neri ay hindi naman natitinag dito kay Naoya Inoue at sinabi pa niya dati na maliit lang daw na halimaw itong si Naoya Inoue. Ito'y isang lamok lamang. Tignan natin sa kanilang bakbakan kung lamok lang ba si Naoya Inoue. Samantala, ayon kay Kit Turman, natataluin niya itong si Tim Tszyu sa kanilang laban sa March 30 dahil daw binugbog lang ni Manny Pacquiao itong si Tim Tszyu sa kanilang sparring. Mas malaki itong si Tim Tszyu kay Manny Pacquiao. Na binaltaan naman ni Tim Tszyu itong si Kit Turman at sinabing nabugbog nga ako kay Pacquiao sa sparring, pero itong si Turman bubugbugin ko sa totoong laban. Kasama nga daw ni Tim Tszyu si Manny Pacquiao bilang sparring mate at tinulungan si Manny Pacquiao para talunin itong si Kit Turman. Kaya alam na daw niya ang estilo ni Kit Turman. Dahil kapag tutulong ka bilang sparring mate ay gagayahin mo at papag-aralan mo ng mabuti ang galawan ng mga kalaban ng iyong tinutulungang boksingero. Kaya alam na daw ni Tim Tszyu ang galawan nitong si Kit Turman. At dahil daw dito kung ano ang sinapit ni Kit Turman na pagkatalo kay Manny Pacquiao,
kung saan bumagsak ito ng isang beses, ay mas malupit pa daw ang sasapitin nitong si Keith Thurman sa kanyang mga kamao. Binalaan na nga ni Tim Tszyu itong si Keith Thurman. Knockout daw ito under 6 round. Ito ang bagong prospect ni Floyd Mayweather na sinasabing panlaban ng Amerikano at kayang tumalo kay Naoya Inoue pagdating ng araw. Itong si Cormel Moton, may record na 2 wins with 2 knockout at walang talo, ay muling magbabalik sa ring sa March 30, parte ng Keith Thurman at Tim Tszyu undercard. Kaya napakagandang event ng PBC at Amazon Prime pay-per-view sa March 30. Mga matitinding bakbakan ang magaganap, kasama nga bilang double header itong si Keith Thurman kontra Tim Tszyu at itong bata ng MP Promotions na si Isaac Pitbull Cruz bilang challenger ng current champion Rolly Romero. Malapit-lapit na ito, 1 buwan na lang. Samantala, official na, pumirma na sa Viva Promotions itong Filipino middleweight prospect Weljon Mindoro. Si Weljon Mindoro ay may record na 11 wins with 11 knockout at may 1 draw. Kaya malupit din ito, 100% ang knockout ratio. 24 years old, may tangkad na 5'11", tubong Bacoor, Cavite, Philippines. Huling laban niya ay kontra Japan fighter Mao Tameda na ninockout lang niya sa round 1. Pinabagsak niya si Tameda sa round 1 ng 2 beses. Eto mga lods, panoorin natin ang brutal na pagpapabagsak ng ating pambato Weljon Mindoro kay Japanese fighter Tameda Mao sa kanilang bakbakan noong July 28 ng nakaraang taon. Samantala, sayang naman at napospon pa ang malapit na labanan. Undisputed heavyweight champion na pinamagatang Ring of Fire ni Tyson Fury at Alexander Usyk. Napospon nga itong kanilang laban dahil nagtamo ng hiwa sa kanyang kaliwang talukap ng kanyang mata itong si Tyson Fury sa sparring. Ang laki at ang lalim ng kanyang hiwa, kaya siguradong magpapagaling pa ito at magpapahilom bago ituloy ang kanilang bakbakan. Ayon naman sa manager ni Usyk, na manager din ng ating kababayan, pambato angas ng Pinas John Riel Casimero na si Egis Klimas, na sinadya daw ni Tyson Fury itong kanyang natamong pinsala sa sparring. Dagdag pa ni Egis Klimas na gagawin daw ang lahat ni Tyson Fury para hindi makaharap si Usyk. At nagbiro pa itong si Egis Klimas na siguro daw ay hindi suntok ang tumama kay Tyson Fury, kundi frying pan ang tumama dito. Pinag-iisipan daw nila kung tutuloy pa ba si Usyk na labanan nitong si Tyson Fury at maghihintay ng bagong petsa ng kanilang laban, o kaya lalaban na siya sa iba para sa interim. Nag-comment naman ang promoter ni Usyk na si Alex Krassyuk dito sa Instagram post ni Fury. Sabi niya, "Wishing you soonest recovery. God sent you a sign. Think of retirement, brother." Sabi naman ni Tyson Fury, hindi daw maiiwasan ang ma-injury sa sparring. Pero ang masasabi lang daw niya kay Usyk, delikado daw ito sa kanilang laban kasi siya ay nasa fantastic shape. I-reschedule daw niya ang kanilang laban kaagad-agad. Ayon naman kay former heavyweight champion Lennox Lewis na itong hiwa ni Tyson Fury ay dito rin banda ang kanyang hiwa na nakuha sa laban niya kay Wallin. Tingin ni Lennox Lewis na kakailanganin ni Tyson Fury ng 6 na tahi at 3 buwan na pagpapagaling. Samantala, courtesy ni Nick Gionco ng Sports Tribune, ayon kay 2-time world title challenger Edito Ala Villamor na malaki daw ang tsansa na maging world champion dahil sa kanyang power, itong si Miel Silent Assassin Fajardo na may record na 11 wins, 1 loss at 1 draw with 10 knockout.
Dagdag pa ni Villamor na kailangan daw mag-training ng gusto lagi-lagi at i-check lagi ang kanyang timbang nitong si Mel Fardo. Sabi rin ng veteranong matchmaker na si Art Moniz na malakas daw talaga ang suntok ni Mel Fardo. May power daw ito. Nakatakdang makalaban ng ating kababayan na si Mel Fardo ang taga-Thailand na si Tanong Saksimsri na kapwa niya power puncher din at unang pagdepensa ito ni Mel Fardo ng kanyang Oriental Pacific Boxing Federation Light Flyweight Crown. Maglalaban sila sa April sa Osaka, Japan. Pinanalunan nitong 24 years old na si Mel Fardo ang OPBF 108 pounds strap nung August. Kinailangan lang niya ng kulang-kulang isang round para i-knockout si John Paul Gabunilas sa Cebu. Isa ring hot prospect itong si Gabunilas na tulad niya na pinabagsak niya ng 3 beses bago itinigil ni referee Tony Pesons ang laban na naka-schedule sana na 12-rounder. Natapos si Gabunilas sa 60 seconds pagkatapos pabagsakin ni Fardo ng kanyang thunderous overhand right sa unang pagpabagsak at combo shot naman sa pangalawa at perfectly timed left hook sa pangatlo na siya ng final knockdown. Matindi naman ang record ng kanyang makakalaban na si Tanong Saksimsri. May record na 31 wins with 30 knockout at isa lang ang talo. Kung mananalo itong si Mel Fardo kay Simsri ay world title shot na daw ang kanilang isusulong na sunod na laban niya. Kayo mga Lods, anong masasabi nyo sa ating naging usapan? Comment na mga Lods at pag-usapan natin yan.